Oras na mga katiwala, 50 minutos makadihis po ang alas 2 ni na pagkahapon. Balik kita sa programang Baretang Simbahan Plus. Sa pagpapadagos po kang iba pang detalyas ng mga bareta, nagpagirumdoma ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga deboto kan Jesus Nazareno na makikisumaro sa taunang traslasyon na dapat mangibabaw ang disiplina asin paggalang. Sigun sa simbahan, importante ang disiplina ni Hudita, pagpapahiling inini kan tunay na debosyon, urog na tapiglalaoman na milyones na deboto o katawo, ang liwat na makikisumaro sa kapistahan. Pigsadol kan simbahan ang mga makikisumaro sa prosesyon na mantiniron ang pagiging mahinahon asin mapagkumbaba. Kasabay sa mensahe kan temang unya na taon na dapat siyang itaas, ako na may bumaba. Mauot kan CBCP na ang pagbisita o paglilibot kan imahe kan Jesus Nazareno sa kadakol na lugar sa Manila ang magiging oportunidad para mapaihiling o maipahiling na may disiplina ang mga Pilipino sa pagsamba asin urog sindang nararani sa Diyos. Nag-aasa man ang simbahan na maipapahiling kan mga mapartisipar ang tunay na kahulugan kan pagiging deboto kang Nazareno arog kan debosyon sa paaginin pangaji asin sakripisyo. Sa katakod na bareta, tinawan doon kan sarong padi kan simbahang Katolika na ang debosyon kay Jesus Nazareno ang bako sa na dapat maging ritual, kundi magserbing inspirasyon sa mas hararom na kamalayan pansosyudad asin paninimbagan kan mga Pilipino. Ini ang naging pahayag ni Quiapo Church Rector Father Ramon Jade Licuanan sa ginibong interagency meeting katakod kan pagselebrar kan kapistahan kang Jesus Nazareno asin kan traslasyon na nakatalaan gibuhon sa Enero 9. Sigun kay Licuanan, naglalaom siya na ang milyones na deboto kan Nazareno ang magkakaigwanin mas matibay na pagmakulog sa kapwa asin sosyudad. Tinawan doon man kan padi na apwera sa religious activities, dapat nahihiling ang pagtubod sa pangurual daw na pamumuhay, pag-utob sa responsibilidad sibiko, asin sa koneksyon kan mga namamanwaan. Nagpatanid man si Licuanan laban sa pagbulag kan aspetong espiritual asin material na buhay. Di dapat subuot magkaigwanin banggaan o pagkakabaranga sa pagultangan kan pagtubod asin pangkaraniwang pamumuhay. Sa iba pang detalyas ni mga bareta, pigsadol ni Antipolo Bishop Ruperto Cruz Santos ang gobyerno asin namamanwaan na sertohon na magagamit din tama asin ligtas sa katiwalian ang 2026 national budget na nagkakantidad ng 6.793 trillion pesos. Sigun kay Bishop Santos, dakula ang epekto kan katiwalian sa Pilipino. Paliwanag kang obispo na kung ang proyekto ang nakatalaan sa nasa papel asin da inarealisar na apektaran ang mga paraoman na nagahalat kang irigasyon, ang mga estudyante na kulang sa classrooms asin ang mga pasyente na nag-aasa sa maayos na health center. Tinawan doon ni Bishop Santos na anarog kining korupsyon ang dailang pagkukulang sa trabaho kundi pagtataksila sa tiwala kan tawo. Dugang pa kang obispo hagad niya na ang 2026 budget maging instrumento para sa renewal, ang oportunidad tangaling maibalikan tiwala kan publiko, paninimbagan asin maasigurar na kada piso magagamit para sa kapakanan kan gabos. Nagpagirumduman ang obispo sa mga opisyal kan gobyerno na bako ninda pagsadiri ang national budget kundi para ini sa mga Pilipino kaya dapat gamiton ini sa kamarayan kan kagabsan asin bako sa luho o personal na interes. Hinagyat niya man ana namamanwaan na maging mapagmasid, maghagad din malinaw na report o makisumaro sa pagpapangataman kang pondo. Sinabi ni Bishop Santos na ang national budget bako sa naplano sa paggasta, kundi dokumento na nagpapahiling nin mga pangenot na pangangaipo, asin pagtataong importansya na dapat mapakinabangan ka mga nagtitios, obrero, mga paraoma, jóvenes, asin mga senior citizens. Nangapoda ng obispo sa Lambanga Saro
Napadagos na mga G sa Dios, nagiyahan ang nasyon asin ang mga lideres tanganing mapangatamanan ng pondo laban sa katiwalaan asin maitao sa mga tunay na nangangaipo. Mientras tanto, tigserto kang Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines o ACSP ang pagpapalakop asin mas pang pararambungon ang pilgrimages sa mga simbahan sa Pilipinas. Ipighiras kan Catholic Bishop Conference of the Philippines Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People ang promesa kang ACSP sa saindang pagsumiter kan preparatory documents, organizational report, as in update sa konstitusyon sa komisyon na pinanginginota ni Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, Palawan na si Bishop Socrates Misiona. Si Father Reynante Tolentino kan Diocese of Antipolo ang presenting presidente kang ACSP. Namok na ang ACSP kan 1991 bilang pastoral desk kan mga dambana as in pilgrimage o pilgrim sites sa irarom kan CBCP ECMI na may katuyuhan na mapasarig ang pagtatarabangan kan pilgrim community asin simbahan sa pagpapararom kan debosyon asin pagtubod. Sa iba pang detalles, padagos ang preparasyon kan Diocese of Antipolo, partikular na kang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral para sa selebrasyon kan ika-400 na taon na anibersaryo kan pag-abot kan mapaghimalang imahe kang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje asin ika-sanggatos na anibersaryo kan sa iyang canonical coronation ngunya na taon. Sigon kay Bishop Ruperto Santos, Cura Paroko kan Dambana, kabali sa mga pangenot na proyekto kan diocese ang pagsasaayos kan kamarin ng mahal na birhen. Napupunan sa Pebrero 11 asin target na matapos bago ang enot na Martes kan Mayo, kasabay kang pagpupuon kan pilgrimage season sa Antipolo. Dugang pa kan obispo, obheto kan pagsasaayos na mas pang maging daluyanin pangadji asin paglaom an banal na kwarto kan birhen kan Antipolo para sa niribong deboto na nagbibisita sa Damban taon-taon. Kasabay kainipig pahayag man kan obispo ang liwat na pagtugdo kan Museo de la Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na magsiserbing harong kang kasaysayan, debosyon asin pamana kan pagtubod kan mga Pilipino. Mapuon ang konstruksyon sa enot na Martes kang Hulyo asin target na matapos bago ang Nobyembre 28 bilang pagtatapos kan Diocesan Jubilee. Kabali sa tampok na mga proyekto kan Jubilee, ang stained glass artwork na naglaladawan kan siyam na importanteng parte kan kasaysayan ni kan Birhen kan Antipolo puon sa pag-abot kang enot na misyonero sa pagbabaklay kang imahe sakay kan mga galyon hasta sa padagos na tradisyon kan alay lakad na pigpapartisiparan kang milyones na deboto hali sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Oras na mga katiwala, 1 minuto bago po mag alas 3 ni na pagkahapon. Yan na po ang katiripunan kan detalles kan mga bareta digdi po sa Baretang Simbahan Plus. So sa pangaran po kang Bilog na Pwersa kang Radyo Veritas Ligaspi, ako po ang sa indong nakasabay digdi po sa programa Katiwalang Ray Sibiliano. Sa liwat mga katiwala, Diyos mabalus po and God bless sa Bicolandia.